Kami sinali sa listahan. Nako. Ang mga priority nila, yung mga Tagalog. Nako. Mauulit kayo. Ay, minsan tabi nila yung mga dumagat. Ano na? Kahit yung matataas na andun, ang busis ko na lang ang narinig. Grabe. Sasabi-sabi din. Ano? Masama ang loob ni pala ni Bunso. Dalawang beses kami bihis doon tapos hindi man lang kami. Laban lang. Medyo nakalmahan ka na, ate. Sumasakit po ba pag niyan? Bakit? Sa pagbuhat ng tubig o saan nangyari doon? Dati ko lang ba? O bumabalik ko. Kung may sasabihin kay ate mo, ano yung gusto mong sabihin sa kanya? Ang gusto ko lang sabihin sa kanya, pagbutihan po niya ang pag-aaral. Unahin po niya yung makapagtapos po siya bago po siya umibig-ibig po ng mga jowa. Yun lang po. Focus nga si ate mo eh. Ate Celine, ano yung gusto mong sabihin sa kapatid mo? Diyan po ang gusto kong sabihin sa kanya. Ano? Ay, tignan mo daw sa mata si ate. Ang cute ni ate Celine. Tignan mo si ate mo. Ano po, ang gusto ko lang pong sabihin sa kanya, alagaan po niya lagi yung sarili niya. Iwas-iwasan yung pagiging niya, mainitin ang ulo. Ano yung gusto mong sabihin kay Itay at saka kay Inay? Ano po, nagpapasalamat po ako sa kanila kasi sila po yung binigay sa akin ng Diyos na sila po yung naging magulang ko, lalo na po si tatay. Siya po kasi yung hindi ko po alam sa mga kapatid ko pero sa kanya ko po natutunan yung pagmamahal sa kapwa. Yung hindi lang po sa pamilya ko dapat, hindi lang po yung pamilya ko yung dapat kong mahalin. Pati po yung kagaya nga po yung mga katribo namin. Kaya siya napili ng tribo nyo. Kasi meron siyang mabuting puso. Yung gaganunin pala yung naluto na. Ayan po. Grabe oh. Yan po yung kapatid ni Ate Celine. Siya po yung panganay ka, Tekram. Parang sinaunang pa yan, Taya. Sinaunang kudkuran pa ng Bago mo matapos, kuya, papawisa ka pala, no? Yan po yung kudkuran po nila ng niyog. Tayan po ba yung may bilog sa loob? Pwede ko pong makita. Ayun! Pwede ko pong makuha. Ayun. Patagal ko nang gustong tumikim nito. Ito siya. Masarap po, no? Sinasama niyo ba ito sa Masarap po. Kunin ko yung tira, okay lang? Meron pa yung Wow! Ibig po kong sabihin nun tayo, di ba tutubo na siya? meron na po siya tubo pa Ay, nako. Meron na naman, oh.
Tay, thank you ah. Ang tagal ko na inaasam yung ganito. Ayun. Katekram, thank you. Hmm? Kaya lang ako natanggal naman. Mm-hmm. Natanggal na sa ano, sa tagal sa tanda po niya, no? Huh? Ayun, no? Napaka-gentleman mo talaga. Kinain ko yung mga bilog nila, kuya. Kinain ko yung mga bilog nila. Kaso hinihintay ko pa yung isa eh. Opo, kaso ano eh, naiwan yung ano katekra mo. Oh. Tay, tingnan nyo nga, hinihintay ko yung ano eh. Pwede inumin ko po yung sabaw. Wala na. Sayang. Sabi Akitan ko po kayo bukas. marunong ka? Okay. Ay, nako tay. Mas malaki pala. Thank you, tay. Ay, nako. Kuya, hati tayo? Gusto mo? Hati tayo, gusto mo? Hati kami ni Kuya Mark. Malinis naman yung ano ko. Ooh. Katekra mo. Hatiin natin. Paano ito? Ako, natapon pa. Pero kumain naman ako. Sa'yo na tong malaki. Kuya. Isa inyo na akong malaki. Hindi, sige. Anong kaguluhan yan? Anong kaguluhan yan? May pinagkakaguluhan no sila dito. Sino yan? Ano yung Kuya August? Yung asawa daw po na yung pegot sa kanya ay. Pinikot nga ako niyan. Ano hindi ako makikikot? Sa amin, hindi naman po eh. Ate Mayo, love na love ka ni Kuya August. So, pinagmamayabang ka dito. Maganda nga po parang kuya. Gusto ko yung nakikita ko talaga yung asawa niyo. Ay, makikita mo siya. May sasabihin po. Ha? Masasabihin mo, ate. Ano po, bakit po tumatong sa inyo? Bakit? Ganda-ganda pa ang kuya. Bakit? Talaga ginayuman ninyo yun. Ay, hindi nga. Ay, napilit ako lang. Apig. Hindi na nga umuwi. Sa amin. Dahan-dahan, Kuya Mark, ha? Ang mulukotin. Tingnan kong konti. Nagutom ka na, no? Hindi ba, ano po kasi, hindi po kasi ako masyadong nakakain ng pag may gata. Masarap. Yeah. Hindi mo ako pang sir. Masasakit ng tira. Thank you, Kuya Mark. Pero ayaw po ni nanay na kumain tayo niyan ng hindi nakakakain ng kanin. Sige na eh. Ang sarap po nito. Dinikdik na ano. Pinipig. Ito po ba yung panghalo, Nay? Ito po siya. Masarap to kung may langka, no?
Walang ginawin. Kumain na muna. Ang gaano kasarap yung ano ni nanay. Patingin niya. Kami ka Tekram, si nanay, ayaw po kaming pakainin muna niya kasi nga daw, hindi ko kami kumain ng tanghalian. Baka daw sumakit yung tiyan namin. Yan. Ayun, pakita ko yung laman ng ano. Ayan po yung laman ng pinipig ko. Wow! Grabe. Talagang sa palay nga galing at maikwas. Ah. Bigay ko kay Kuya. Okay, Katekram. Kain muna kami. Eh. Ayaw po nila ng ano, ayaw po nila ng isda. Eh, isda naman to. Isda din naman to eh. Kaya na tayo kay Mark. Magana na tayo. Sandok na tayo. Nakakatuwa yung mama ni Ate Celine. Tingnan niyo. Meron pong hindi nabigyan. Ngayon yung sa kanila inahati niya para mabigyan ng si tatay. Ayun. Grabe. Kuya Ogos. Ano yun? Sobrang sarap ba? Ay! Ito na. Grabe naman. Thank you, Ate. Ang lakas pala niya. Kain na kayo, bunso. Kain na kayo. Pahinga muna kayo. Ang galing naman ni bunso. Pinag-uusapan ka pa lang namin eh. Sayang. Sayang ang apple. Wala, hindi kami sinali sa listahan. Nako. Ang mga priority nila, yung mga Tagalog. Nako. Mauulit ka. Eh, minsan tabi nila yung mga dumagat. Kaya ano yun ah? Kahit yung matataas ng andun, ang busis ko na lang ang naririnig. Grabe. Sasabi-sabi din. Ano? Masama ang loob ni pala ni Bonso. Dalawang beses kaming bihis doon tapos hindi man lang kami. Laban lang. Wag ko kayong mag-alala sa kapatid ni Ate Celine yung Bonso. Kala nyo lang lalaki siya masalita. Baka ayaw nila Bunso ng pasiga-siga, kaya yun, hindi tayo sinama. No, Ate Celine. Baka kasi pasiga-siga si Bunso, kaya... Bunso, kumain ka na muna. Pagain mo muna, ate. Nagwawala eh. Medyo nakalmahan ka na, ate. Sumasakit po ba pag-nirang? Bakit? Sa pagbuhat ng tubig o saan nangyari doon? Dati ko nag-buhat yung sakit. Ay bumabalik yung sakit. Pero gusto ko lang sabihin sa'yo, pagka ganun, kalma ka lang. Pagka yung kumare, may parang, anong tawag doon, Kuya Mark, yung, di ba may mga tao na parang hindi nga kayo tanggap? Anong tawag doon, Kuya Mark? Nga po yung bully. May word doon eh, yung parang, ha? Ayun, may rinireject kayo, di ba? Hindi pa naman po ako sanay sa ganun. Para pong mabilis din po yung utak ko. Oo. Paano ba nangyari talaga? Pwedeng kwento mo sa amin. Pagdating nyo, Pagdating po namin, okay lang po. At sabi po nila, ililista nga daw po yung mga pangalan po namin. linawin ko lang muna, Bunso. Si Bunso, kapatid po ni Ate Celine. Tapos dapat sasama ko sila sa contest ng
2024, araw ng katutubo. Kaso kanina, yun nga, pagdating niya katekram, nakita niya naman para siyang sobrang sama ng loob. Sige, Bunso, kwento mo sa amin ano yung nangyari. Nung pagdating po namin, excited po talaga kami. Ay, nung matagal na po ay, ano na po sila, nagsasayaw na po yung iba namin mga kalaban. Hanggang sa dumating po na lahat na po yung nakaano na po sila nakasayay. Tapos, sa amin na lang po ang hinihintay po namin tawagin po kami yung amin pong grupo. Ay, nung matagal na po ay sinabi po sa amin hindi daw po kami kasali. Wala daw po kaming linistang ipinasa po sa kanila. Yun nga po, medyo po nakapagsabi po ako na masasamang salita. Ano po, sinabi ko po mga tanga-tanga po sila, tapos hindi po na kami naasikaso, tapos para po silang mga walang alam. Pero may narinig kang ganun sa kanila? Madami po. Hindi naman po sa kanila mismo, dun po sa mga kalaban namin. Okay. Sa kalaban, hindi sa kanila? Hindi na. Pero po ang kinagalit ko po talaga, nagbigay nga po kami ng sabi po nila magbigay daw kami ng listahan ng mga pangalan. Sa mga mga nag-a-announce, doon naman talaga ipapasa ay. Ayun, hanggang sa sinabi na nga nilang ala daw kami doon. Hindi daw kami nagpasa, hindi daw kami kasama sa program. Pero gusto ko lang iwan sa'yo, gusto ko lang sabihin sa'yo, Bunso, pagka ganun, kalma lang. No, Kuya Mark? Ikaw, Ate Celine, siyempre malaking impluwensya mo sa kanya. Parang Hindi ko po alam kung saan niya nagmana. Hindi naman po ganun yung mga magulang namin. Mahinin naman ng ate mo. Pagdating niya kanina, buhat yung dalawang, paano i-mostra mo nga ate? Ganun mo. Hindi ba dalawa nakaganon? Hindi nakaganon. Okay, sorry. Kaya nga po, nagpapasalamat po ako kahit po sa ganun. Nagkaroon po ako, kahit po yung kapatid ko pong lalaki, yung matanda po namin, yung kapatid ko po, po siya, hindi ko po siya masyadong nakabanding. Hindi ko po siya masyadong inabot na yung wala pa po siyang asawa. Nagpapasalamat po ako kahit po babae yung kapatid ko na yung bunso, para po siyang lalaki. Para po kahit na hindi ko po... Lapit ka pang, dikit kayo. Hindi ko po naranasan na magkaroon ng yung magkaroon po ng kapatid na lalaki na yung pakaramdam ko po magtatanggol sa akin. Meron naman po akong kapatid na ganito. Okay. Pero sa tingin mo, gaano ka kamahal ng ate mo? Hindi ko lang po naramdaman. Hindi mo naramdaman? Ate Celine, ano ba yun? Bakit? Hindi mo naramdaman na naging ate sa'yo? Pati nga po yung kuya ko ay ganun. May sama. May hugot. Sige, kasi kwento ng buhay ng ate mo to. Gusto ko lang siyang mas makilala. Yung mga katekram natin, gusto siyang mas makilala. Kaya gusto kong makausap din kayo. I-describe mo yung ate mo. Isa po talaga yung mas maganda po ang ugali. Bumawi. Sige, kwento mo, ate. Aminado naman po kung medyo masama po ang ugali. Pero hindi naman po over. Hindi ko po ba alam at bigla-bigla po ba yung dumarating po sa utak ko. Ano yung mga nararamdaman mo? Bakit dumarating yung ganun? Para po ba akong nawawala sa sarili? Pag umaayos naman po yung isip ko una nga po nakakagawa na po sama po. Pero kumusta yung pag-aaral mo? Okay lang naman po. Gusto kong malaman ano yung gusto mo maging balang araw. Hindi alam po. Ang ganda-ganda ng pangarap ng ate mo, tapos ikaw biglang wala. Hindi po ba ang buhay? Pagkatapos po ng ganito na
Hindi na po ako papasok at ano po, kasama na lang po ako ng nanay ko. Para po natutulungan po siya at tumatanda po. Hindi malakas pang mama at papa mo. Hindi nga po, kuminsan niya po kasi nakikita ko po dun sa nanay namin. Ano po, umihina po siya. Naaawa po ako. Ay, kahit na lang po, isa na lang po ang pagtapos po sa aming dalawa. Magpaparaya naman po ako. Ala naman po akong, inaamin ko po, medyo po mahina po ang utak ko ay. Magpaparaya daw siya. Ang sinasabi po niya lagi, Pero hindi naman po, hindi porket sinasabi ko pong, hinto na po ako, mag-aasawa na po ako. Pero hindi, malayo po siguro. Malayo pa siguro. Ibig sabihin may nanliligaw na. Meron naman po, kailan po Teacher? Hindi po at sabi ko po, kahit naman po may, dumarating naman po kasi talaga sa tao, pero ang pagjojowa naman po at pag-aasawa, lagi po yun nandiyan, hindi po yun mawawala. Oo. Ibig sabihin, may nanliligaw ngayon sa'yo. Meron po. Nako. Meron nga po, pero Okay. Ilan ang nanliligaw sa'yo? tatlo po. Nanay, tatay, Diyos ko po. Bunso, ilang taong ka na, Bunso? 70 lang po. 17 ka na, pero yung itsura mo parang 15 at ano lang, 14. 17 na nga yan. 70 na ako, 70 na. Sigurado kayo, Nay? 70 na siya. Akala ko elementary pa lang Dapat sana ano na siya, college na rin. Kaya lang Pento. kasi wala siyang ano sa pag-aaral. Maliit pa siya. Wala siya talagang TV. sabi nga po niya nung 5 years old po, sabi niya, ay, ako'y pagkatapos ko ng grade 6. Hanapin daw po niya si Bong Revilla. Bakit? Aasawahin daw po. Ha? Dati pa po ay nung bata pa po, wala pa po akong isip mo. Pero ngayon naman po ay... Hanapin niya si Bong Revilla at aasawahin niya. Tapos ano po, habang yung lumalaki po siya, ang lagi po niya sinasabi kay nanay at tatay po namin, susundalo na po siya. Paano nga yung sakit niya, ate? Kailan yung huling na sumpong siya? Ano po? Ano pa sumpong-sumpong po yun. Lalo po pag po dalawa lang po kami, tapos wala po sila nanay. Anong nangyayari? Pwedeng pa-demonstrate mo, ate? Ang kinakakatakot ko po sa kanya, minsan po hinihingal siya para po hindi siya makakahinga. Tapos ang lagi po niyang tinatawag si nanay. Tapos kung wala po si nanay, ako po yung laging nandyan. Yun yung nararamdaman mo na parang sumasakit ulit yung ano mo, ate ba? Oo. Nga po yung mata po niyang ganyan. Simula po nung himatayin po siya ng himatayin. Kinakatakutan ko na rin yung mga mata niya. Ay, grabe po kami. Kasi nga po dati, nandito po kami sa kasama. Nagkasakit po yan ng talagang malala po talaga yung sakit niya. Yung pang ko rin na, pinayagan ko na rin po siya na yung lagi po siyang kasakasama ni nanay. Si nanay po kasi, alam po niya yung gagawin niya. Pag ako po, ay, tatakbuhan ko yan. Kasi hindi mo alam, magpapanik ka, no? Opo. Sabagay, kung maselan yung kung malalayo siya, wala naman ng mama mo doon, no? Mas delikado lang. Saka po hindi ko po kasi maano riyan. Pag halimbawa po, natatagalan na po sa bayan, yung para pong alis-is po yung katawan niya na hindi ko po alam kung bakit. Alis-is? Yung po, yung balisa po lagi. Pag nasa bayan po siya, yung natatagalan. Mga 3 araw pong ganyan, hindi na po namin siya makausap ng matino. Pag po pag na namin siya sa Laura yan, nagtulad siya nag-aaral yung dalawa, saka yung kumaka namin muli lang lubos. Itong kasukang rin po. Kung may sasabihin kay ate mo, ano yung gusto mo sabihin sa kanya?
Ang gusto ko lang sabihin sa kanya, pagbutihan po niya ang pag-aaral. Unahin po niya yung makapagtapos po siya bago po siya umibig-ibig po ng mga jowa. Yun lang po. Focus nga si ate mo eh. Ate Celine, ano yung gusto mong sabihin sa kapatid mo? Diyan po ang gusto ko pong sabihin sa kanya. Ay, tignan mo daw sa mata si ate. Ang cute ni ate Celine. Tignan mo si ate mo. Ang gusto ko lang pong sabihin sa kanya, alagaan po niya lagi yung sarili niya. Mm. Iwas-iwasan yung pagiging mainipin ng ulo. Mm. Ayan, tapos huwag siyang laging pasaway kay nanay. Hindi ko din kasi mapilit yung parang gusto ko o yung gusto mo din na mag-aaral siya doon, lumayo muna siya kasi nga meron siyang karamdaman na anytime pwedeng baka kasalanan pa natin. Diba? Kaya nga po hindi ko po siya mapilit. Kaya po nakikita ko po yung halaga. Naintindihan ko naman. Kay mama at papa mo, baka may gusto kang sabihin. Kahit po niya po ako mag-aaral ng taon. Ay, siya right one. May binato si nanay para masama yung loob. Baka may gusto kang sabihin sa akin, ate. Ano po? Nagpapasalamat po ako kasi po lagi po ninyong tinutulungan yung ate ko. Maiyak naman ako doon. Sweet naman ni ate pala. Sweet po pala yung kanya. Paano? Hindi ganyan lang siya, pero malambot yung puso. Minsan, sabi nga yung parang yung nagtitigas-tigasan, yung parang Mabait naman po talaga yun. Yung nagkaano na parang malakas, pero deep inside, masakit na, mabigat na, ganun. Pero yung magandang balita, nasabi ko na kay mama at papa mo eh. Di ba maliban doon sa monthly na allowance nila sa akin, meron pang tita, si tita from London, taga London siya, tsaka si tita Tessie. Tessie ba? Ayan, may monthly din, magbibigay sa kanila. Hanggang makatapos daw sila. Pag-uwi sa amin nila ate mo, kasi in-invite ko sila eh. Yun, makakausap namin sila, tatawagan namin sila para makapagpasalamat sila ate mo. So, sinabi niyo na lang. Walang pumasok. Pero gusto kong iwan sa'yo ate ha. Gusto ko lang sabihin sa'yo. Medyo kalma ka lang pagka yung medyo hindi maganda yung dating ng ibang, kumari yun, may pinuntahan kayo. Hindi maganda yung salubong sa'yo o sa grupo nyo. Kalma lang. Tsaka sabi nga, ang sinong nagpapakababa, siya yung itinataas ng ating Diyos. Kaya, lagi lang magpakababa, ano man ang apakan ka man. Pero pagka sobra-sobra na, wag naman. Kailangan nating itama o sagutin yung mga ganon para matama din. Na hindi... Ika nga po, tablahin mo rin. Hindi naman... Yung Hindi sa ganon. Parang ipapaalam mo lang sa kanila na nasasaktan na kayo. Pero yung parang, sabi nga, ginawang ka na ng mali o hindi maganda, tapos magbabalik ka na, parang isusukli mo, ganon din. Hindi na maganda yun. Kaya kalma lang ha. Si Ate Celine naman, may sinabi si Bonso eh. Ano yung gusto mong sabihin kay Itay at saka kay Inay? Nagpapasalamat po ako sa kanila kasi sila po yung binigay sa akin ng Diyos na sila po yung naging magulang ko, lalo na po si tatay. Siya po kasi yung hindi ko po alam sa mga kapatid ko, pero sa kanya ko po natutunan yung pagmamahal sa kapwa. Yung hindi lang po sa pamilya ko dapat, hindi lang po yung pamilya ko yung dapat kong mahalin.
Pati po yung kagaya nga po yung mga katribo namin. Kaya siya napili ng tribo nyo. Kasi meron siyang mabuting puso. Yung mga tribo-tribo ba yung pipili, boboto sa kanya o paano ba? Sila po. Sila, di ba? Oo. Kasi hindi ka naman iboboto, pipiliin ng katribo mo kung wala silang nakikitang magandang halimbawa sa'yo. Kaya napaka-bless nyo, meron kayong mga magulang gaya ng mga magulang nyo. Sa kanya ko po natutunan yun, yung hindi lang po sa pamilya. Hindi sa lahat. Tay, kanina nyo na manay ang ganyan? Yun po kasi talagang paalaala din po ng tatay ko at saka yung lolo ko na yun daw po yung ninuno pa talaga. Yung mabuting asal daw na pakikita sa kapwa. Oo. Galing, tay. Napakagaling nyo. Talagang sobrang natutuwa po ako sa pamilya na to. Siya naman po ay hindi ko ganong mahanapan dahil doon nga po sa pagkakasakit niya nung bata pa siya. Talagang hindi na ho namin siya nasahang mabubuhay ng ganito. Nung mga panahong maliit pa siya. Ay, hindi nyo nasa mabubuhay pa siya. Dapat pala sa kanya kung may parang hirap siyang huminga, huwag ka natatabi sa siga, ate. Kaya naman ho dito, malayo sa apo namin. Kaya lang namin hindi nga maalis ay sa lamok. Kahit pa paano nabubuhay. Lalo na po kung matibig alikabok. Tubo ko lang hirapin talaga. Tayo natutuwa po ako na nakilala ko po kayo dahil kay Ate Celine. Thank you po ha. Sa mga natutunan ko po, maraming salamat po. Yung pagsalin po ng kabutihan sa mga anak nyo, nadadali naman nun nila pagka sila naman. At isasalin din naman nun nila sa magiging anak po nila sa mga darating na generation. Napakagandang halimbawa po nyo sa dito po sa katutubo po nyo. Maraming salamat Taya. Salamat po naman din. Kung minsan siguro meron akong nagagawa rin mali, pero talagang sinisikap ko yung tama na yun ang maging lamang sa aking mga gawa at pakisalamuha sa kapwa. Ang galing lang ng tao na to. Grabe. Magsimula sa lolo, papa niya. Tapos ikaw nang next. Ganun yun. Paano po? Matulog na tayo. Late na rin. Tay, thank you po ha. Tesilin, thank you. Monso, thank you ha. Magano ka na. At ano lang din, tamang-tama, bumaba lang din yung kinain mo. Pwede ka na matulog din yan.